Masayang araw, mga ka-PL. Short video lang ho tayo mga kababayan. Update lang po ito doon sa pagkamatay po ni Paulo Tantoco at sa katanungan po ng ating mga kababayan na kung ito bang si Palaka, totoo bang gumagamit ng illegal na pulburon. Dito po sa inilabas na balita ng bilyonaryo mga kababayan, maaaring masasagot po sa pamamagitan nito ang katanungan ng ating mga kababayan na pulboronic addictus benedictus ba itong si Palaka. O ngayon, kayo na po ang humusga mga kababayan. Babasahin ko lang po ito. Kayo na pong bahala mag-analisa. Kasi ako, may naiisip na po ako mga kababayan. Siyempre, akin na lang yun. Di ba? O ito po ang sabi ng bilyonaryo. Rostans, here Paulo Tantoco accidentally died due to cocaine effects while staying with his wife, Dina Arroyo Tantoco, at Beverly Hills Hotel, according to the official report of the Los Angeles County's Department of Medical Examiner. Okay. The report did not mention First Lady Lisa Araneta Marcos, contrary to online rumors and a fake police report that claimed she was with the Tantoco couple at the time of his death. Maaring ito lang po ang nakuha ng bilyonaryo na balita. Kaya ito lang rin ang kanilang ipinablish mga kababayan. Pero sa panahon na ito, napakahirap na pong gawing tanga ang mga Pilipino. Hindi na po tanga ang Pilipino. Marami na pong kaparaanan para makita ang mga katulad nitong cause of death ni Tantoco. At marami na rin kaparaanan para malaman na kung ang isang tao katulad ng hinala ng ating mga kababayan na kung ito bang si Palaka ay gumagamit nga ba ng pulburon, madali na pong matukoy yan mga kababayan. Sa isang simpleng pag-aanalisa at pagkuha ng record doon mismo sa Beverly Hills, malalaman ho yan. O ito pa. The investigator said there were no signs of foul play in his death and that Tantoco's widow had admitted that she and her husband had used cocaine, cannabis, and alcohol, mga kababayan. Yun pala. No? Gumamit sila ng pulburon na ang tama ho nun, mga kababayan, parang 3 times pa yata sa energy drink. Kung tayo nga na hindi mahilig uminom ng energy drink, katulad ko, wala akong kahilig-hilig uminom sa akin kasi nga nagpapalpitate ako. Kahit nga kape, nagpapalpitate ako. No? Itong pulburon ho, pag gumamit di umano ang tao nito, napaka-hyper, hindi makatulog, ewan ko lang makakain, hindi ko alam. Parang wala ho pinagkaiba ito mga kababayan sa paggamit po ng shabuyas. Pero itong tinatawag po na cannabis, damo ho yan, yung sinihit-hit po. Mausok, yan, hinihit-hit. So, ang tama naman po nito, downers. No? Patutulugin ka nito, pakakalmahin ka. Di ho ba? So, contrast ang tama nitong dalawa. Hindi magkapareha. Itong isa hyper, itong isa downer. So, gusto na siguro makatulog, mga kababayan, hindi siya makatulog, so gumamit siya ng joints, ayan, ng damo, ika nga, no? Tapos iniinuman pa siguro ng alak. So, hindi na kinaya siguro na kanyang sistema dahil, siyempre, baka may edad na rin yung tao o baka talagang may dinaramdam nga, yun, bumigay. At yun ang kanyang ikinamatay. No? Ngayon, ilabas na po natin dito
ang issue tungkol po kay Tantoco. Kasi hindi naman po yan ang gustong malaman ng tao kung ano ang naging sanhi ng kanyang naging kamatayan. Kundi, ang tanong ng ating mga kababayan na kung ito bang si Palaka ay totoo ba na gumagamit ng pulburon, mga kababayan. Simpleng analisasyon lamang, mga kababayan. Magkasama kayo sa isang kwarto. Yan may isang kwarto daw kasi. Ayon po sa mga kwento-kwento, may isang kwarto. Ayon na rin sa investigasyon di umano ng Beverly Hills Police, may nakitaan doon ng WPS. Yung ang white powdery substance, yung sinisinghot. Meron pa di umanong mga syringe. So, dito, tinatarak, mga kababayan. Ewan ko kung ano nilalagay doon sa syringe na yun. Wala tayong alam dyan. Meron pa di umanong mga blue pill. Hindi rin natin alam kung ano tama ng mga yan. Basta tayo, okay na tayo. Tanduay, lasing na tayo . Di naman tayo gumagamit ng mga bagay na yan, mga kababayan. Di ba? At kung ano-ano pang nakita. At naglalabas-masok, di umano sila doon sa kwarto. No? Anong gagawin sa kwarto? Tama na yan. Awatin. Maraming naghihinala ng mga kababayan natin na di umano, etong si Kokak, gumagamit din ng pulburon. Eto sa inilabas na balita, umamin na po yung asawa ni Tantoco na sila nga, siya at yung kanyang mister gumagamit ng pulburon. Ngayon, meron pa bang karapatan si Dina bilang isang Deputy Social Secretary ni Palaka na, diba, bawal na bawal ho yan, mga kababayan, ng isang government official, hindi dapat gumagamit ng illegal na droga. May karapatan na siguro yung ating mga kababayan na manawagan na mag-resign itong si Dina at higit sa lahat, sabihin niya kung ano ang tunay na nangyari, kung sino ang kanyang mga kajaming, kung saan galing yung kanilang mga pulburon, yung kanilang mga ginamit na mga illegal na droga. Sino nag-supply sa kanila, sino bumili, kung ito ba'y dala mula sa Pilipinas o doon ba nila ito kinuha? Sana mag-imbestiga rin dito ang Senado. Higit sa lahat, si Ate Mangga na tahimik dito sa issue na ito. Ate Mangga, kinakalampag ka namin, kapag ka sa mga simpleng mga kababayan, napagagaling mo, napakadali mo, lalo na kapag meron kang interes tulad nung investigasyon na ginawa mo sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Para lang lumakas ka ulit sa survey. Ngayon, nanalo ka, bigla ka na nahimik. Sana imbestigahan nyo po ito. Ito pa, mga kababayan. Ayan, hindi man po tayo doktor, pero hindi rin naman po tayo bobo na hindi po natin maintindihan itong iilan po na nakasulat dito. Ito basahin ko cause of death. Pulburon effects. Di ba? Other significant condition. Probable atherosclerotic vascular disease. Manner of death. Accident di umano, mga kababayan. Aksidente na hindi niya sinasadyang gumamit o mapahigop ng marami ng pulburon, kaya ayon, ang naging dahilan, hindi kinaya ng kanyang sistema dahil dagdag pa ng dagdag ng kung ano-ano pang mga tinitake siguro, tulad ditong damo at alak, bumigay yung katawan niya. Diba? Yun po, kaya naging accident. Ito pa, how injury occurred. Pulburon news. Kitang-kita nyo naman siguro, mga kababayan. Maliwanag na gumamit nga sila ng pulburon. Ang tanong kasi dyan, mga kababayan, kung
hindi talaga kasama o gumamit ng pulburon si Palaka, bakit ayaw niya pong magpapulburon test? Palaka, baka naman pwede mo kaming pagbigyan para matapos na po ang usapin tungkol dito at masyado nang nabubulaho ang pamilya Tantoco. Lagi na ho silang nailalabas ang kanyang apelido sa mga pahayagan. Kami po ay nakikiramay sa pamilya Tantoco. Hindi po namin sadya o hindi po namin sinasadyang pag-usapan ito para ipahiya po ang inyong pamilya, kundi ang nais lamang po ng ating mga kababayan ang katanungan na kung gumagamit ba ng illegal na pulburon si Palaka. Yun lang naman. Bakit hindi ho kayo hair follicle drug test? Para hindi na po masyadong nababanggit ang pangalan ng pamilya Tantoco. Pagbigyan nyo na po ang tao, madam. Wala naman siguro masama. Kung hindi talaga kayo magamit, edi bakit hindi kayo hair follicle para matapos na po ang usaping ito at mapahiya na po ang lahat ng mga taong nagpaparatang po sa inyo. Yun lang naman po. Pero dapat po, isama nyo po si di ba mga kabayan? O, yung Mr. Ho ninyo, isama nyo ho. At naka-live, meron pong live telecast, meron pong media. Marami, hindi lang isa lang. Marami. Lahat ng media na kilala ho ninyo. Full force, cover, live. Walang cut. Kundi kaya, mag-invita kayo ng mga vlogger, PBM vlogger, vlogger sa kabila, para patas. No? Cover lang naman eh. No? Para maipakita na sa tao na uncut yung ginawang o gagawin pa lang ninyo na hair follicle test. Ang tanong kung papayag ba kayo? Yun lang naman eh. Sana pagbigyan niyo po ang tao. Kasi hindi ho matapos-tapos itong paratang sa inyo hanggat hindi ho kayo nagnegatibo sa isang eksamen. Magpa-examine ho kayo, madam. Para matahimik na po ang bibig ng ating mga kababayan. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin, mananatili po sa isipan ng ating mga kababayan na kayo nga gumagamit ng illegal na pulburon. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.